choice, lagi kong level up. Making noise, tapos laging level up. Yo, yo, yo! Welcome back sa number 1 male podcast sa buong Southeast Asia at soon sa buong mundo. Anti-Support Podcast! Nagbabalik na naman po ang tatlong misogynist. Ang tatlong kupal sa internet. Homophobic, misogynist, lahat na tinawag na sa amin eh. Ano mga tawag sa atin? Homophobic, misogynist? Misogynist. Merong bopols na kinontent ni Doc Angry. Ano Kaya, daw? alam nyo, kaya hindi nyo masisi yung mga katulad ni Doc Angry kasi ang dami mga bobo na hindi na dapat bumoboto eh. Kasi, Gusto ko talaga yun Agree din ako dun hindi kasi, hindi kaya ngayon bumabawi ako kasi nung last time na topic yung mga bobo na hindi na dapat boboto. Hindi ako nagsalita. Diba? Tumawa-tawa lang ako. Kaya babawi ako. Yung mga bobo, mahirap na mga bobo, dapat di na kayo bumoboto. Kailangan umunlad ng Pilipinas, hindi kayo kasama sa pag-unlad! Pero nung in-upload yun sa Anti-mahirap. may nag-ano yun pre, may nag-stitch, may nag-cut nun tapos in-upload. Dami rin naman nag-agree. Marami nag-agree. Actually, bro. Marami nag-agree dun sa post na yun. Ano mo, nagatasan mo ako dun Nakita ka din yun Totoo, kasi syempre, puta na. Diba? Mas marami sila. Lugi yung mga gustong yung mga nag-iisip eh. Yung mga mahirap dun na galit laging si hindi naman lahat. Walang relate yung comment. Alam, pure emotions lang talaga. Ilalaban lagi yung exception to the rule. Tangina, of course, meron laging exception. The fuck? Pino-point out lang namin yung pino-point out namin. Kung hindi yun, hindi yun. Pag may leukemia ka, hindi automatically, patay ka na. Lagi may exception dyan. Malay mo, di ba? Maaga pa, malunasan. Diba? So isa daw, general ng Soy Army. Cancer ka alam ko yan. No? Kasi general ako ng Soy Army, nasugpo ko na yung mga kasuputan ng iba. Agrikultura, hari ng hip-hop scene. Ng mga... Agriculture king din, no, di ba? Joshon Point pare sa lahat ng social media kung gusto mag-amoy bad boy na may class. Sold out sa ngayon pero mamaya ayusin ko na may stock na tayo dyan. So check it out pare, nasa TikTok shop tayo. Promote ko sana kagabi. Pag tingin ko, putang ina, hindi ma-add. Ubus eh. Aldo! 8 assets sa lahat ng social media. Pumunta kayo sa TikTok ko kasi binibenta ko rin yung seduce ni Joshon Point. Yan. Payamanin nyo kami para mas marami pang mainis sa amin. Payaman! Para may pamasahe kami sa araw-araw na pag-podcast namin. Ituloy ko yung sinabi ko kay Doc Angry. Go. Ano niya. Kung siya homophobic. Sino ba? Pangalanan mo na kasi kinontent naman Hindi, hindi ko na pinano, yung comment lang yung binasa ko. Hindi ata influencer yung Basta comment lang. Basta ng comment si Doc Angry. Angry Doc. Nagbasa siya. Tapos sinabi na hindi naman lahat ng about phobia takot. Ano yan? Fear or extreme anger, parang ganun yung sinabi sa kanya. Fear, takot nga yun. Hindi, ang sinasabi niya nga, ito nga, gumagawa na naman ng bagong ibig sabihin ng punyete. Exactly. Gumagawa na naman ng bagong ibig sabihin. Yung phobia, yung phobic, referring to fear yun. Walang iba. Oo, yan. Walang iba. Sino yung na yan? Parang yung kata ni Omar Baliw, walang iba. Pero yung nga. Yung trauma nila Nilagyan na ibang meaning na extreme anger daw. Di binasahan siya ng definition ni Doc. Ano gagawin mo sa mga yan Oo. Parang makulit nga dahil hindi na gumagana yung utak nun. Hindi pa rin nakikinig yun kahit sabihin mo na ganun. Kaya alam mo, ang solusyon talaga, combat sports, masuntok ka sa mukha, puta, tatama. Pipiliin mo yung tama. Fly to Dagestan, leave him. Leave him. Forget and forget. Forget pala. Hirap kasi ngayon Dapat talaga ako, kaya number 1 promoter ako ng sports talaga kasi ang dami talagang naging supot ngayon dahil, wala na nakalimutan yung sports Dapat talaga kasi sa isang tao pare, naniniwala ko, kailangan talaga active ka at least At least active ka. Agree. Kaya, di ba? Kaya pag nawala ang isang activity ng isang tao, nasa cellphone lang yun 24/7, nasa computer lang yun 24/7, kahit pa ang daming information na pumapasok sa'yo dahil nga internet world na tayo, iba yung interpretasyon mo kasi walang halong reality. Pre, science. Oo nga, no? Science na nagsasabi na
the way para mag-process ang utak mo, para maging rational ka, para pairalin mo yung logic mo, kasama dun sa process at sistema na igalaw mo talaga yung katawan mo. Kasama yun para yung circulation ng dugo mag-circulate ng tama sa utak mo. Basta, ano yun kung sino man... Di naman lahat. Sasampalin na kita talaga. Asset, di naman lahat. Paano yung Kaganon na naman, putang. Paano yung hindi yun kasali. Hindi yun ang pinag-uusapan. Exception, di ba? Putang ina, hindi talaga ako nawawala ng ganun sa... Nakakainis yun, no? Yung kay di ba na-topic natin yan dati, yung kay Joshua, kay sinabi niya, huwag kang tamad. Tapos may babaeng nag-stitch so, ibig sabihin yung mga mahihirap, hindi boboy, no? Papansin ka no? Pampam ka So, sobrang gusto virtue signal, nakalimutan yung common sense. Actually, ganun. Exactly ganun. Mga nag-virtue signal, wala nang common sense. Sobrang magmukha nilang gusto mukhang mabait sa madla. Nawawala na yung common sense. Ang tinatablan lang yung mga katwiran nyo na depende kasi yan at paano naman si bobo. Pag sa bobo nyo ginawa yan, hindi yun makakasagot. Pero sa amin, kung sasagutin lang dun na Hindi ka tatagos. Hindi ka tatagos! Hindi naman lahat. Paborito, putang ina, hindi naman lahat. Kaya lagi tuloy sa bawat video ko, lagi ako nagsasabi, majority in majority. Nakikita ko nga lagi. Tapos may nagko-comment pa rin. Ngayon, sinasampal na sila ng mga sundalo ko. Kaya nga in majority nga sabi ni Sadao. Oo, pag naisipan mong sabihin na hindi naman lahat, hindi ikaw yun. Tangina no? Nakaka-visit ang puta. Hindi nga lahat, pero, di ba? Hindi, parang gusto nila sabihin na hindi nga lahat. So, ibig sabihin, hindi na totoo yung sinasabi mo. Ganun yun ganda na. Ang labo mo, Brad! Di ba? Wala na. Ayaw na, baka maubusan ako ng lakas. Well, ito nga kasi pare. Isa to, para maalis natin yung katangahan na yan, di ba? Ngayong papasok ng magbabagong taon na, nauuso yung mga New Year, New Me. Di ba? May mga umaangkin ng 2026. Akin ng 2026. Akin ng 2026. Ang daming post na naman yan. Pero para sa akin, hindi ko nakikitaan ng ng negative. Yung kumbaga, positive thinking yun. Para bang ito na tawag dito, new year, new beginning, di ba? Well, tayo naman kasi hindi naman tayo naniniwala sa ganun lang. Okay, that's a good positive attitude na sige, angkinin mo, di ba? Okay, claim it. But hindi yun magic na parang automatically buong year mo ng 2026 is magiging okay. So, tayo, naniniwala tayo na dapat may ginagawa talaga. Ang swerte ay pumapasok sa may mga ginagawa. Hindi dun sa mga naghihintay lang. Tama. Diba? So, ano sa tingin nyo pare? Pwede ba tayo magbigay sa kanila? Anong mga... Kung may mga napipredict din kayo na mangyayari sa 2026 na pwedeng paghandaan ng mga subscriber natin. Ano sa tingin niyo pare? Isa sa mga pwede nilang paghandaan or mga mangyayari sa tingin ninyo, napipredict ninyo na para magka-idea sila? 22 ako suggestion ko sa 2026 dapat ma-master nyo na yung pag-utilize ng features ng cellphone nyo. Hindi lang yan para tama yan, pre. Hindi lang Okay, point out mo. hindi lang yan para pangnood ng bold. Dapat nga eto basta Ay, hindi lang ba? Tayo na. dapat tuwing pupunta ka dyan sa website na yan, dapat mahiya ka sa sarili mo. Imaginein mo, kunwari. Paano ko naka-premium? Hindi ko naman alam yun eh. Hindi. Pagka naka-subscribe, pre. Ngay ganun dun eh. Pwede mo panoorin yung red tube ba yun? Ganon. Oo. Pero basta nga, tuwing gagawin mo yan, isipin mo na lang na, kunwari, ikaw to, yan. Tinatype mo na, binaba mo na, nakaganyan ka na. Isipin mo na lang nakaganyan ka rin sa sarili mo. Di ba? Para ma-realize mo kung gaano ka So, pero hindi yan ang main point. Hindi rin para mag-post lang ng kung ano-anong walang kwenta. Actually, sabi nga nila, tapos na raw yung era na yung social media ay ginagamit para pang-share ng Kasi yun yung yung pang-share ng events sa buhay mo. Kasi yun yung common na naging use ng social media dati, di ba? Yeah. Actually, gandang point yan. Tapos na raw yun, no? So, para updated ka sa 2026,
Hindi na ganun ang silbi ng cellphone. Ako na lang. Ang ina, tinatamad nga mag-My Day. Ako lang ba? Hindi mo napapansin, pre. Tinatamad ako mag-My Day, tol. Wala nang kwenta, pre. Kung sa page siguro pwede. Okay, sabihin, bakit yung idea mo sa daw ang dami-daming ano? Yung? Yung ano mo, yung sa daw Sa mong page? page, ang daming Eh, may idea. pera dong My Day dun eh. Yo! May bayad ng My Day dun. Umaabot ng 40k yung views ng My Day ko dun, pre. 30k, 40k, minsan nga 70k pa eh. Kago may pera. Para mga $10 din agad. Yun, kaya laos na yung mga pagpo-post sa social media na para saan, wala namang. Sino ka ba? Yung tinutukoy kong sa My Day, yung sa personal account ko, tangin na makita mo My Day ko dun, isang peraso, tapos parang next week ulit magkakaroon or next month na magkakaroon. Nung Christmas, yun yung huli kong My Day sa ano Post nga sa personal ko, hindi na ako nakapag-post. Nakakatamad din, no? Ayaw nga. Siguro exercise ko, yun. Gusto ko lang magyabang sa mga... Yun ang Outers. ano ko eh. Oo, sa mga personal din, sa mga personal friends ko din na putang ina nyo, ano? Ha? Oh, galaw. Ako para sige, Totoo, ganun lang talaga eh, diba? Totoo Jogging ko, ano ko. yan, ganun din ako eh. Kaya Kaya wala akong mighty pero pag ano talagang pinapost ko. So yun din, yun. Nangangasang ko lang sila eh, yung mga friend ko doon. Yun, exception to the rule yun. Pag ang post mo something na sureball na positively affecting other people's lives, ayos yun. Pero yung mga walang kakwenta-kwenta, lalo na kung magpo-post kayo ng inuman nyo, tas ang iniinom nyo lang naman, Alfonso lang naman. Tapos, nagtatagay. Ano pulutan? Mani. Tapos, siguro, baka gumagamit pa kayo ng isang baso, puta, kadiri. Na para kayo I naglaplapan think doon. magiging valid yung inuman My Day na yan if this world are mine. Hindi, kung yung mga kasama mo dun sa table na yun, talagang making sense. Oo. Magiging valid yan. Oo. May benta ka. Uy, may benta ako, pare. Nakasampung benta ako. Dati, isa lang. Tangina. Let's celebrate, pare. Or nagmi-meeting kayo doon. Hindi lang basta inom. Pero yung talagang kantong inom, lamesang kahoy, tapos wag nyo na yung My Day, di ba? Do it for fun with your friends. Oo nga. Wag nyo na yung My Day yan. Nakakababa ng ano yan, tol. Will talking ko kayo, ha? Hindi maangas yun. Sa mata ng babae, sa mata ng ibang lalaki, parang nakakababa pa yan. Ang tanginan to. My Day mo yan. Be present in the moment. So, yun, tigil na yung mga ganon. So ako, ang silbi ng cellphone ko, kasi nga, nabanggit ko naman na, seasonal trader ako ng cryptocurrency. Yan, invested ako sa Bitcoin. So, yun ang silbi nito sa akin. Pagbasa ng information. Ano yung seasonal? Kasi hindi ako day trader eh. Pag sinabi seasonal, gaano siya katagal ka lang nagbibitaw? Pag may movement lang sa market, malaki. Pag may movement na gusto ko na alam kong kita ako ng malaki. Yun. Pero pag masyadong risky yung market, at ako rin sa sarili ko mismo, hindi ko feel, wala, ko yan. Kakalimutan ko yan. Hindi ka gagalaw. Hindi ako gagalaw. Yan, mag-send ng pera, yan ang silbi ng cellphone sa akin. Yung mga nonsense na wala. So, ito dati pa natin ito sinasabi. Kahit ata nung mga nag-umpisa pa lang tayo sa social media, sigurado ako sinabi na natin ito. Fitness, putang ina, gawin mo na. Yun, 2026. Ito, naalala ko kanina, pero ito, ngayon ang magandang pasok. Na, kung naninisi kayo na pag nag-promote yung tao, natalo kasi sinabi mo eh. Sinabi mo natalo. Ngayon, sinasabi namin mag-workout kayo. O gagawin nyo ba? Di ba? Kahit 40 push-up araw-araw. Ganun. Simulan mo To be doon. realized, parang mas maging realistic, simulan mo sana 3 push-up. Kasi ako nung mataba ako, Ayaw nga pala. nung mataba ako, tangina, 2 nga lang kaya ko eh. Tapos ang sakit na ng katawan, ng kamay ko ng buong araw Dito, pag nag-umpisa ka dito. Oh, mahina yung wrist, no? Oo nga, no? Wrist ang unang mahina, yung joint mo dyan. Tapos, yun na, 2. Tapos, tangina, bukas na ulit. Sakit na. Ano ko lang, i-share ko lang experience ko dyan. First time ko mag-push up. Ang isa ko na experience, baka kasi mangyari sa inyo, matakot kayo, tumigil kayo. May naglilik na, anong may tawag dun eh. Parang juice sa joint. Nung nag-push up ako pare, lumaki yung dito ko parang cyst. Parang sabi nung doktor, parang
merong fluid daw sa joints ko na nag-leak. Ano yung sabihin nun? Siguro kasi first time niyang mag-push up, minsan hindi sana yung risk mo na ganun, may nag-leak daw. So parang may lumaking bukol dito. Nawala lang din. Okay lang yun. Hindi ko lang siya pinansin. Nagtuloy-tuloy lang ako. Tapos hindi naman daw siya serious, tinuloy-tuloy ko lang. Kasi nawala. Wala akong operation na ginawa. Wala akong ininom na gamot. Nawala lang yung bukol ko dyan. So, I think, para nasaktan lang yung mo, no? Kasi first time ganun, pag mga first time mangyayari talagang hindi mo na-experience natin. So, tuloy lang. Yun lang, baka lang mangyari sa inyo. So, 2026, sabi na itaas at magsimula ka na mag-exercise. Gusto mong i-claim Diba? Pag gusto mong i-claim, parang kang may kakalabanin, may kukunan ka. Diba? Hindi mo pwede i-claim na walang, kumbaga, mahina ka pa rin. So, in order for you to claim something, you have to earn it. You have to forcefully get it from someone, no? For example lang, hindi mo makukuha yun kung hindi ka marunong mag-push up ng kahit 10 man lang sa isang araw, pre. Diba? Claim it. Ganun yun nung claim mo. Kuha. Bigyan ko kayo ng program na talaga nakakatalino talaga. So, sabihin natin, sige, question lang Pag nag-2 push-up ka, pag nagpahinga ka, hindi na kayang umisa pa. That time, Oo. parang 98 kilo, 99 kilo. Hindi na nakakabuo. Kumbaga, yung dalawa na yun, buo yun. Tapos yung the rest, nanginginig na yung kamay ko nun. Sige, ganun, ito na lang. Kasi yun na nga, kung merong na yung push-up hindi para sa kanila. Pero sige, 2 push-up, maraming... Hindi tol, eventually tuloy-tuloy mo lang Hindi kasi tataas siya ng tataas na basta wag kang hihinto Yung dalawa na yun, pilitin mong dalawa na yun, magugulat ka, kaya mo na 3, kaya mo na 10, kaya mo na 15, kaya mo na 20. Gradual. Actually, basta wag ka lang hihinto, tas masakit yung mo, i-push up mo pa rin. Ako ang number 1 witness noon kasi ako mismo galing ako doon. And then, look at me now, 200, 150, 250, 300. Kaya, pero hindi yung tuloy-tuloy Parang 50-50, 50-50. Hindi live ko pa nga sa Facebook yun Nakita ko yun. Nakita ko. 160, 180 yata yung lagpas. Ang dami, diba? Pero, yun nga, simula yun sa 2 lang, nanginginig pa. Basta wag ka lang hihinto, tuloy-tuloy mo lang. Ayan, punta kayo ang pangalan mo na sa TikTok, di ba, main subject na? Main subject, ganito ang program, specific program na ibibigay ko. Kung 2 push-up lang kaya mo, so kasama sa program yan, magda2 push-up ka. Tapos, punta ka sa TikTok ni main subject, meron siyang in-affiliate na mga libro doon, pili ka lang ng isa. Anong recommend mo doon sa mga libro? Yan. Sa mga librong 48 Laws? Okay lang naman kahit Pwede naman yun. Pero maganda yung kay Napoleon Hill Yung Think, Grow Rich ba? Nandun din yun sa mo. Maganda yun. Yun. Dun sa TikTok niya na main subject, yung Think, Grow Rich, orderin mo yung libro na yun. Kasi ganito ang magiging program mo nun. Buksan mo yung libro, magbabasa ka. Pag ramdam mong boring ka na, push up kang 2. Tapos, basa ulit. Pag ramdam mong boring ka na, ipapakita ko sa video. Yan. Burpees. Anong tawag yan, burpees? Burpees ang tawag doon, pero kaya hindi ko siya pinush kasi kinonsider ko na Beginner. na hindi niya na kayang mag-push up Gawa ka nun sige, 3 lang din. Basta ganun ang program mo. Gawin mo yung burpees or yung push up, tapos balik sa libro, tapos pag inaantok ka, balik ulit dun sa workout. Ngayon, kaya dun sa libro, payag ako ng kahit kasi workout din yun Sa isip, yeah. Workout yun. Ini-stimulate mo na gumagana yung comprehension. Yan. Gumagana yung comprehension mo. Eto na. Patapos na. Tapos sila na. Kahit ilan pa yan bigay mo. Bakit na-pressure ka? Nag-explain ka mag-isa. Baka sabihin nyo, binabakaw ko na yung... Hindi. Sige, pre. Tuloy mong meron ka masabi. Sabagay, mauubos din. Nag-iisip din kami habang nagsasalita ako. Ang inan to, naging defensive ka. Sige, banat ka lang. Sinabi mo defensive ako, may magko-comment na naman dyan, naging defensive ako. Ibig sabihin. Pero... So, yun. So, yun yung i-enumerate ko lang una, yung gamitin yung cellphone. This 2026, gamitin mo na yung cellphone mo para magkapera ka. Hindi ba para manood ng bold? Pwede rin, pagkatapos. Wag yun. Magbago nga Claim it nga Paano ka mag-claim kung mahina yung yung energy mo? So, gamitin ng cellphone para magkapera, pumasok na, mag-exercise na, mag-umpisa na mag-exercise.
Pangatlo, magbasa. Yan. So, game next. May naalala tuloy ako sa sinabi. Alam mo, may dumaan sa feed ko dati na pag ginawa mo raw to, yung, halimbawa may nakita kang sobrang attractive, inutog ka talaga. Inutog ka. Okay. Or kahit umabot sa point na, so, inutog ka, inanong talagang gagawin mo na, pag kinancel mo raw yun, kinancel, kumbaga, i-apply mo na kaya mo talagang pigilin kahit nandun na sa ganon, strength daw yun. Oo, mare. Actually. Totoo yun. Oh, agree sila. Oh, gawin yung ganun. Ipakita nyo na yung utog nyo, kaya yung talikuran. Ito, challenge mga ito, napanood ko lang to sa NoFap community dati. Which is, tinry ko rin to nung mga panahon na pinapasok Jacolero ko ka. Jacolero. Or yung pinapasok ko tong yung community na to. Para talagang, pag nag-share ako, kasi tinatanong ako about dun sa NoFap na yan eh. Para may masabi ako. So, nag-engage talaga ako sa mga challenges nila. Manood ka ng porn. Tapos, patigasin mo talaga yung yung junjun mo. Tapos, eto na nga, dito mo masusubok yung strength mo. Nung matigas na libog ka na, saka mo bawiin. Patayin mo yung porn. Ay, magandang challenge yun, ha? Patayin mo yung porn, tapos gumawa ng ibang bagay. O nyari, kung tigas ka na, doon na yung gigil ka, di ba? Ibuhat mo ngayon. Di ba? Dito mo ngayon mapapractice yung paano mag-withdraw sa ganong klase ng temptation eh. Na kung nyari may babae man dyan na willing akiting ka talagang ginanon na yung suso mo sa'yo. Kaya mong, teka, ayoko na ito. Mukhang mabaho bilat mo eh. Totoo. Magandang practice yun. Di ba? O yun, ginawa ko yun pare. And magandang practice siya kasi talagang natatry ko na gagawa ko talaga yung biruin mo pare. Nasa climax ka na, malapit ka sa climax, tapos babawiin mo. Putang ina, strength yung masakit nga lang yun. Yung parang yun yung masakit yung pantog. Pero putang ina, proud ako sabihin na kaya kong umalis sa ganyan. Putang ina yun. Oh, lalo na may mga babae na i-manipulate ka talaga nila ng ganyan sa ganyang pamamaraan. So, Diyan nga, mostly nauubos yung pera ng mga lalaki. Sa last, di ba, isa nga yan sa sekreto sa pagyaman. Kunin mo yung last ng mga lalaki, andyan yung pera. Kasi konti lang nakakapagpigil yun eh. Konti lang nakakakontrol. Saka message ko rin, no, sa lalo na dumadami na yung mga social media influencer ngayon at kumikita sa social media ng mga kalalakihan, no? It's a high time. It's about damn time. It's about damn time na lagi yung mindset is Sa may high mga time. babae talaga na willing sirain ng reputasyon ninyo makaganti lang. No, makaganti lang. Meron yan, mga ganyan na nangyayari, pre. Di ba? Alam nila mayaman to. Alam nila maganda relationship mo. Sabihin pa natin, may girlfriend ka, may asawa ka. Meron silang itatanim sa yung babae. Kunyari, add ka lang. Kunyari, magtatanong lang sa'yo. Yun pala, trap na siya. Oo. Di ba? Pwede kang pakidnap. Nakapa-kidnap. Or pwedeng screenshot yung sasabihin mo, i-edit lang. Yun na, lalabas, ito, sira pamilya mo. Sira pera mo. Correct. Di ba? So, this 2026, pare, again, we cannot Business stress mo. this enough. Oo. Na yung last ninyo, pare, lalo ngayon, no? Again, warning na to. This 2026, marami mas dadami ngayon ang sindikato na gagamitin yung libog ninyo para magkapera sila. Ngayon, hindi pa yan na may mainstream itong usapin na to. Hindi pa to na may mainstream. Nasa underground pa lang to ngayon. Na ngayon pa lang sinasabi na namin sa inyo na mag-ingat kayo. Diba? Ngayon, dadami na yan, pre. This 2026, napipredict ko mas dadami ngayon ng biktima niyan. tsaka lang, unahan ko na kaagad sila na mga pumipigil sa kanila na gawin tong mga bagay na sinasabi natin na to. Kasi hindi nila nakikita na nagkakapera sila right away nang dahil sa mga ganitong bagay. Oo nga, no? Kaya ayaw nila gawin kasi hindi nila nakikita na magkakaroon sila ng pera right away. Pero yung ganong ugali mo nga na hinahanapan mo ng instant reward, instant gratification ng lahat ng gagawin mo, kaya hindi ka magkakapere. Kailangan Yung mindset na gano'n na na gusto mo kaagad ng reward. Ito sabihin ko sa inyo, sa lahat ng success na natatanggap ni Soy Sadaw tsaka ni Josh On Point, hindi nila yan nakuha ng instant gratification. Hindi. Ako nakita ko, kababata ko to nakita ko yung process nito. Tsaka ako rin, along the way, nung nag-shift ako kasi dati akong employed, ngayon full-time na ako full-time entrepreneur na ako. Sheesh!
in the process, yung pagkatao ko talaga ang nababago eh. Bakit? Kasi nga hindi ko na inaano yung kailangan may instant pera para kilusan ko to. Ang daming nangyari sa akin. Marunong na tayo tumingin ng ganun. Lalo na ako. Marunong na ako tumingin ng ganun na nakikita ko na yung value niyan ngayon at nakikita ko yung value niyan sa future. 'Di ba? Dahil sa frequency na ginagawa natin, dahil sa galaw natin. Tingnan mo, maraming beses kami nakakakita ng mga tao na pagdating sa pagkakaperahan tinitake nila yun, kung sabihin sila, bibigyan sila ng 500. Katulad ng mga bobong botante na hindi na dapat bumoboto, di ba? Yeah. Gusto mo talaga yun, ha? Gusto mo talaga action, ha? Anti-mahirap. Di ba? Dahil hindi nila tinitignan, akala nila, panalo sila sa deal na yun. Na Sa 500 pesos. Sa 500 na yun. Hindi nila nakita yung long term na maraming bagay sa ginagawa namin ngayon. Ito, ano ko rin, i-extract ko rin yung naging process nito ni Josh On Point. Nung nag-umpisa to si Josh On Point, hindi namin pinag-usapan yung pera-pera. Ang usapan lang, ito ang gagawin ko. Yun lang. Ginawa niya lang. Tapos yung mga opportunity na pumasok sa kanya, pumasok na lang. Hindi yun sinabi niya na alam kong mangyayari. Magical, no? Oo. Paano kaya natin ma-explain sa kanila yun ng ganun? Kaya nga, ang magagawa na lang natin, ikwento talaga eh. Saka ako rin gamitin. Na yung pera, pumapollow lang talaga eh. Frequency talaga. Totoo, pre. Frequency talaga siya. Isipin nyo Diba? Isipin mo rin yung Dahil kumikilos ka, Kumikilos ka. Kaya nga sabi nga natin isa nga sa mga trap ng mga gustong pumasok sa business, na pag-isipan na natin to yung sa potato corner issue na pag ang goal mo sa business magkapera lang at hindi matuto kung paano magpalakad ng business, baksak ang business mo. One week, 1 month lang, 2 months, 3 months. Ang goal mo magkapera, baksak ang business mo. Pero pag ang goal mo paano magpalakad ng business, yun ang goal ko. Paano? Gusto ko magkaroon ng experience sa business. Gusto ko lang matuto muna dito. Mas long term ang bunga nun. Di ba? Kasi matututo ka magpalakad ng tao, how to make connections. Yun ang goal ko Paano magkaroon ng connections dito? Paano magkaroon ng relationship sa mga tao? Paano ako matututo mag-market? Paano ko matututo na bilhin ng tao na random yung product ko? Kung yun ang goal mo, mag-fail man to, the next business mo, mag-work yun. Pero kung Agree. pera lang, madidisappoint na ayaw ko na mag-business. Ayaw ko na. Wala pa lang pera sa business. Di naman lahat, Josh. Diba? Tangina. Yan ka na naman Di naman lahat. Pero sabihin ko sa'yo ang course ko nung college, BSBA Marketing Management. Business talaga. Business ad. Directed talaga sa, computer science to. Nagka-business, may mga business din naman ako, yung iba nalugi na. Pero, sasabihin ko sa'yo, mas nag-succeed sa business to, computer science to. IT ako, pre. IT. Magkaiba ba yung IT sa computer science? Medyo. Malayo. Walay na course yun. Sino mas matalino, IT o computer Mas science? ang Comsci, mas sila, more on software, hardware ang IT. Akala ko tuturo mo sino mas Mix bobo din yung IT tol Hindi lang naman pure hardware. Medyo mix din talaga. Mix. Pinaghiwalay pa, no? Kasi BS yung IT, pare. Yung Comsci, alam ko walang BSc bachelor. din yun, pre. Bachelor Computer Science. Oo, bachelor din yun. Nalilito nga rin ako nung dati. Bakit pinagkaiba ng Comsci? Parang sa course namin, parang mas lamang lang sila sa math. Marami silang math. Kasi alimbawa yung mga developer ng Bitcoin, ng title nila, computer scientist sila eh. Pero may alam sila definitely may alam sila sa IT. IT. Pero ang title nila, computer scientist. Ayan, so going back. Ano nga yun? So yun nga. Business ad ka and then? Kasi ang sinasabi ko, frequency yun, yung setup ng buhay yun, yung mga elements na nilalagay mo sa buhay mo, yun ang nagde-direct sa'yo papunta dun sa successful na business. Pati kaya marami rin sigurong hindi natutuwa dyan na nandito ako kasi, di ba, naiinggit kayo sa saya ng buhay ko. Hindi naman lahat. Pero isang halimbawa to na hindi rin to planado. Pumasok na lang. Pero dahil yung elements ko ay fit ako dito, napunta ako dito. Frequency, di ba? Frequency siya. So, yun ang pinagpipilitan ko sa inyo. Kasi kung binild mo yung sarili mong to longest nun, tangina. Malabo. Tapos, nakikita nila,
Hindi pwede yan eh. Kasi nga, may mga tao nga kayo na possible gusto nila, di ba? Pero, sabi nyo, hindi eh. Alam mo yun? Kasi nga, because of the frequency, hindi nila, niready yung sarili nila. So, when the opportunity comes, parang, hindi kayo fitted eh. Alam mo yun? Bagsak ka sa, At, tansya rin namin na hindi ka magbe-blend na maayos dito. Baka mag-worse lang eh. So, ganun yung nangyari sa scenario mo. Parang opportunity wala pa, but still nire-ready mo na yung sarili mo. And then pagpasok kayo ng opportunity, ito na. Diba? Ano yun, pare? Totoo Swak na yun. swak to. Ito yun. Totoo yun. Idagdag ko lang para mag-gets nila kung ano yung frequency. Para siyang kung halimbawa nagbi-build kayo ng race car, so, ang mga piyesang ilalagay mo dun, pang race car. Ang race car. Okay. Hindi ka pwede maglagay ng piyesa pang motor. So, yun ang ibig ko Yung sabihin. mga Raider, di ba? Oo, di ba? Yun yung ibig sabihin namin sa frequency na, yun sa frequency na yun, may mga elemento yun. Okay ba yung katawan mo? Okay ba yung common sense mo? Para mag-fit ka doon sa frequency na pumipera. Di ba? Ano? Oo. Diba? Totoo. Kasi parang inaano ng ibang tao, diba, akin ng 2026 next year, ganito, ganyan, gagawin ko, ganyan, ganyan. Ang hindi nyo nagigets, hindi nga dadapo yung opportunity na yun kung hindi ka rin ready para sa opportunity na yun. Kaya sinasabi na Itaset kanina na, bakit push up? Bakit kailangan mag-exercise? Bakit kailangan maging consistent na wag magpadala sa last? Kasi nga, malay mo, yung opportunity gusto mo, yun ang requirement. Oo. Parang kalimbawa ngayon, diba? Na siya yung napili. Kasi pasok sa opportunity na nilalaan. Which is consistent nga nag-ehersisyo. Wala naman nagsabi sa kanya ng 2 years ago na dapat mag-exercise ka kasi may opportunity parating na anti-support na darating sa buhay mo. Hindi. Ikaw mismo ang magre-ready sa sarili mo para pag dumating yung opportunity, Alam mo na gagawin. at pasok ka dun. Gusto ka rin ng opportunity. Kasi, Hindi yung gagawin mo pa lang yung sarili mo once na dumating yung opportunity. Hindi ganun yun. Hindi ganun, 'di ba? May iba nang tatanggapin, 'di ba? Halimbawa, sa inyo hiring ng IT, 'di ba? And then saka ka pala, teka lang po, gagraduate pa lang ako next year eh. Yun. Parang tangina, hindi kailangan na ngayon eh. Oo. So kunin natin tong isa kasi ito ready na eh. 'Di ba? Si Josh parang, teka lang po, kasi po may pa ako, 5 months. Magandang analogy yun in terms of applying sa work, di ba? Ang mas pinipili yung mas merong experience nung required nung job. Correct. Hindi yung basta lang IT. O, sige sabihin natin, naghahanap kami ng IT. Pero ang trabaho dito is software. Ikaw, hardware ka. Yung isa, nag-apply ka kasabay mo, software. Mas kukunin, mas preferred, yung software. Why? Oo. Na-ready siya eh. Yun ang required eh. Yun ang pasok eh. Yun ang pasok. Hindi siya casualties eh. Tapos di na iti-train masyado. Sakto na lang. Parang briefing na lang. Yun. So, ganun din sa pera, sa buhay. Magugulat ka kaya nga nasasabi namin, nagugulat din kami, even us, na parang bakit pumapasok yung pera ng ganun? Nang hindi mo namamalayan. Kasi yung pala, hindi ka maghihintay sa opportunity. So, sa 2026, etong sinasabi namin, make sure mo na i-ready mo lang palagi sarili mo. Gawin mo lang ng gawin, pre. Gawin mo lang ng gawin, presentable sarili mo, nag-workout ka, kasi pag dumating yung opportunity sa buhay mo, hindi yan doon ka pala magre-ready. Naka-ready ka na. Bakit connected yung exercise? Kasi ang daming bagay na pwede ka mag-fit kapag okay yung katawan mo. Alam mo ba na sa job interview, isa rin tinitignan yan? Oo, pre. Ha? Yeah. Mas pipiliin yung mga katawan natin compare sa lumba-lumbang lalaki na alam mo ba, dalawa tayong same naman ng pinag-aralan. Oo. 'Di ba? Tapos same din tayo ng field na job experience before. Credentials. Oo, pares-pares halos. Or sabihin na natin lamang ka ng konti, but ang laki mo. As in, matabang-mataba ka. Baka mas ako pa kasi Totoo you're yun, not pre. fitted sa work eh, 'di ba? Totoo yun. Yung pleasing personality, kala nila ang pleasing personality tinitignan lang sa mga customer-facing job. Pero hindi Hindi totoo yun. Hindi lang nila ilalagay yun sa job description na gusto namin ng pleasing personality. Hindi. Sa HR pa lang, tinitignan na nila yun. Mas pinapaboran talaga yung, hindi man sobrang pogi or artistahin. Basta yung alam nila na maayos ka. And ang pinaka-easiest way to point out na yung tao ay maayos mentally, physically,
katawan mo pa rin. Yung Totoo physical mo. Madali yun. Yun ang madali na Kasi important. doon mo na makikita agad yung consistency ng tao. Parang ako, kung ako yung HR, ako kaharap mo, paano ka maniniwala na consistent kang magagawa tong job natin? Eh kung hindi ka nga consistent sa kinakain mo na maayos. Totoo yun. 'Di ba? At kung matalino yung HR, alam niya yun, yung sinasabi natin na ganun. Yeah. And inuhusgahan ka? Yes. Kasi nagsadya ka sa sarili mo na magpahusga ka ng in a negative way. Kasi ginanon mo yung katawan mo, binastos mo katawan mo mismo, di ba? Pre, yung process ng pagpasok ko dito sa anti-support, kayang-kaya ko itapat dyan sa process ng job application. Oo, di ba? Tinan mo, sa job application, tatanungin ka nila, ano bang alam mo dito sa company namin? Alam ko yung anti-support kasi nanonood din ako. Napapanood ko si George, napapanood kita. So kung sa job interview, mapapakita ko sa inyo na kilalang kilala. Sunod, merong mission and vision yung company. Halos lahat, di ba? Oo. Hindi pwedeng wala, di ba? Oo. Hindi lilipad yun. Para sa mga illegal na trabaho lang naman yung kuha na lang ng kuha ng... Meron pa ring mission and vision yung pre. Actually, no? Kung alam Huwag tayo magpapahuli. Yan, kung alam Ang walang kakanta. Walang si snitch. Wala kang kawala. Pero, yun, gets nyo na, hindi ko na itutuloy. Ang ipo-point out ko, ang mundo competitive talaga, tanggapin mo yun. Tanggapin mo yun na kaya kailangan mo gumaling sa maraming aspeto. Yeah. Tigil mo na yung hindi papasok yung pera sa instant gratification talaga. Pahirapan mo yung sarili mo, ipanalo mo yung hirap na yun. Kahit ano mang hirap yan, sabihin na nating... O sige, dahil lang madali yung content creation. Dahil nahihiya ka o ganun. Para sa content creation na career na, sige. Dahil nahihiya ka, ipahiya mo yung sarili mo. Gumawa ka ng content, i-post mo yun sa internet. Tanggapin mo yung kahihiyan na maano mo. Tapos wag kang magpa-down. Di ba? Mag-rise ka dun. Yun yung mga gagawin mo. Competitive yung mundo eh. Maganda rin yung sinabi mo na mapahiya ka. Dapat napapahiya din ng tao, naniniwala ko. Totoo yun, pre. Once in a while. Oh. Dapat may opinion ka rin na sasulungatin nila tapos mapapahiya ka. Oo. Once in a while. Wag lang siguro yung papahiya ka na to the point na hindi ka na makakabangon. Yung papakita ng edit sa camera, yun ang hindi talaga. Pero actually, mababangon mo pa yun eh. Kasi edits lang naman eh. Parang, ano ngayon? Pero, Parang, ano bang hindi ka makakabangon? Kumain ng tae, ganun. Ay, putang ina. Oo, syempre. Kadiri. Hindi pre, siguro ang problema lang na hindi mo mababangon talaga pag sa utak ka nag-fail. Ikaw na siguro may choice na no? Oo. Pag hindi ka bumangon talaga. Pag sa utak ka nag-fail, yun na. Pero anything na sa sa katawan, lahat yun maibabangon I'm mo. depressed. Kung tutusin, ako lagi rin ako napapahiya talaga dati. 'Di ba? Pero yung paniniwala sa sarili, ito naisip kong ibalik na kung gaano ka-importante yung belief na pag yung may taong paniniwala siya, hindi mo iisipin na, paniniwala lang naman yan. Hindi, napakahalaga nung bawat belief kasi yun yung dahilan kung bakit ikinikilos mo eh. Nakakapatay ka ng tao ng dahil sa belief, di ba? Nakakapag-solve ka ng mga problema ng dahil sa belief. Totoo. Agree. Kaya ako, i-flex ko sa inyo na kung ano yung belief ko na makikita nyo sa maraming episode na anti-support, epektibo yun. Yeah. Hindi naman pogi ko. Oh. At kung may belief ka rin, at naniniwala ka rin na depressed ka ngayon, tanga. Ayun talaga yan. Wala ka lang control sa sarili. Saan nangyayari yun? Kung may belief siya na may depression, ayun, talagang nangyayari talaga yun. It will turn into reality. Oo, totoo yun. At kung naniniwala ka sa sarili mo, depressed ka nga, tanga, hindi ka lang marunong mag-behave. Tsaka ang dami-daming pwedeng i-ako sa sarili. Bakit depression? Pwede mo naman sabihin yun. Katulad sinabi niya, ang pogi ko. O, bakit di na lang yun? Bakit negative yung inako mo? Pogi ko. Oo. Di ba? Saka, tinan mo, kung may belief ka na bobo ka, mahirap ka, boboto ka pa, tangina. Ayaw mo talaga pabotohin Ayaw yung talaga. ano. Nakay bumoto. Ano ba yung ayaw mo pabotohin? Babae? Babae, saka mahirap na bobo. Mahirap. Ako yung confused din sa gender, sama mo na yan. Oo, mga bobo. Kailangan ng umabanti ng Pilipinas. Yeah. Huwag kayong bumoto. Wag na bumoto yung mahirap. Ano yung sa'yo? Babae. Saka yung confused sa gender. Kasi nga yung confused sa gender. Isa pa pare, dagdag ko Nalilito lang. ka na nga eh.
I-add ko lang pare yung pwedeng mangyari sa 2026 na importante rin nilang malaman. Ito sa tingin question ko lang din sa inyo to. Sa tingin niyo ba bro? Kasi medyo nag-normalize yung feminism. So parang nag-balance out, 'di ba? Nag-balance out. So ngayong 2026 pare, naniniwala ba kayo na oo, kumonti na yung feminism but ang magra-rise ngayon this 2026 is yung mga white knight. Natingin nyo ba? Bakit mo nasabi yan muna? Kasi bro, tignan mo dahil nag-normalize yung feminism, na naging sila, gumitna na ng konti. May mga lalaki ngayon na ititake yung konting sabihin natin as attack na kagad. Kasi as punching down. hold mo lang yan. Kaya naman nag-rise yung feminism dahil sa white knight. Ngayon, dahil medyo kumalma yung feminism, yung mga white knight nandyan ulit yan. Sila yung magbo-boost niyan para for the attempt na pataasin ulit yung mga feminist na yan. Kasi nga, hindi naman tayo nagbago ng mindset. Di ba? Dito pa rin tayo sa... Actually, nagbago tayo konti, tol. Yung Bemba nga, inalis na natin eh. Ayun. Kasi taas nung HIV cases, so nag-adjust tayo just to be safe. Pawas tayo sa pakikipaglaro ng babae, diba? Or mag-condom. Tsaka yung natin, mindset natin na medyo dahil nga bumababa yung feminism, medyo iwas tayo sa pag-attack sa kanila. Kumbaga, focus na naman tayo sa mga lalaki. Magiging bullying na kasi. Diba? Kasi diba, wala na sila eh. Pero hindi ibig sabihin na hindi natin ipo-point out yung mali ng mga babae. Doon pa rin tayo mag-point out ng mali. No? So, pero kasi dahil nga nag-quiet ng konti yung mga ulupong na babae, iti-take ngayon ng konting pag-point out lang natin yung mga white knight as, attack yan. Di ba? Kaya marami nga tayong mga kasabay na same natin ng mindset. Ang medyo umuuro ngayon, parang umano ngayon na, teka, maglaylo na tayo kasi wala na eh. Wala naman na eh. So, pwede nilang gamitin as, kaya nga napipredict ko lang naman na itong mga to na malalambot yung stand nila as sila yung mag-aano next this 2026 magpo-promote na palakasin ulit yung feminism kasi nga inang diba? Yung mga bading na yan eh. Kayo maging bading kayo maging bakla. Tangina, sagwa. Ngayon pa nga lang nangyari na ina-attack na yung mindset natin eh. Diba? Na in the first place ang mindset lang naman natin is to help guys improve. Pero ngayon, patapos na yung taon, parang ina-attack na nila. Okay lang, kasi mga malilikom nila, mga tatanga-tanga din naman eh. Hindi naman nila maalis yung mga bukas yung isip eh. Sa atin yan pupunta eh. Wala naman ibang pakikinggan yan, tayo lang talaga eh. Kasi yung mga tatanga-tanga, okay lang mamagnet nila. Magnetin nyo yung mga tatanga-tanga. Magsama-sama kayo. Sabay pa tayo para isang nuclear lang namin yan. Bam! Mga bading, di ba? Hindi, kukontrahin ko Joshon Point, yung white knight daw. Dahil nandito ang anti-support, wala, ano sabi ni Apex? Patubo ka pala, tatagpasin na kita! Mabalik ko lang, ako naman doon, yung take ko doon sa 2026 nga, no? Doon pa rin sa opportunity and dapat nire-ready mo yung sarili mo. Ito kasi mga taong to, gusto nila laging ulanin sila, maghintay sila ng opportunity without knowing na dapat ikaw yung nagre-ready habang wala pa yan. Hindi yung yung gusto ko lang diinan to Hindi yung magre-ready ka lang kung kailang nandyan na. Dapat naka-ready ka bago dumating yung opportunity at dapat lagpas ka doon sa expectation ng opportunity para kain na kain mo. Ito yun pre. As in, lagpas parang may extra mile ka talaga na ginawa para yung opportunity nandito. Walang ibang magagawa kung ikaw ang piliin talaga kasi lamon talaga. Sa swak pre. Swak talaga. Alam mo yung laro na yung pambata, yung pambaby, yung talagay mo yung stars, 'di ba? Kailangan maging star ka na parang pumasok sa iyo yung star. Ganda na diba? Star ka na. Parang pasok. Oo, 'di ba? Pasok sa yung Fit star. ka dapat. Bigyan ko sila ng real yung actionable sa 2026. Mag-affiliate kayo ng Seduce ni Joshon Point sa TikTok. OG yung yung lagayan. Tagal na yan, una kong boto yan. Yan nga, pinapatunayan ko sa kanila na kung ganyan ko dati. kung gaano ka effective yung paniniwala ko na ina-apply ko. OG Seduce to. Alam nyo ba kung gaano nakalaki ang Seduce ngayon? Legit. Na meron nga nanggagaya na nung style eh. Yung business model ni Joshon Point may nanggagaya na eh. Kasi gago gano'n. yan Ha? Gago yan. Pero, yun nga, actionable, mag-affiliate kayo. First step lang yun. Magkano to? Sa TikTok? Oo nga, no, magandang 250. example Ay, yan. 450.
Sige, ito na. Yun, buti na lang nasabi ni 8 Asset yung business side. Okay, business side. Kung gusto mo mag-business talaga, aralin mo muna mag-market, di ba? So mag-affiliate ka muna. Huwag ka muna gumastos ng 100k sa business. Try mo muna mag-affiliate. Bili ka lang ng Seduce 450 pesos, yan na yung kapital mo. And then, videoan mo siya every day at aralin mo dun yung sales, tataas yung confidence mo, and hindi ka mahiya sa camera, plus sasahod ka pa ng pera kasi may commission yan every sale. So, kayo, i-affiliate nyo, walang nakakahiya sa sale, sabi ko sa inyo. Money is money by the end of the day. Money pa. Maganda yung sinabi ni Jordan Peterson, baunin nyo to sa 2026. Ano sabi niya? Sa likod ng every problem na masosolve mo, there's a opportunity. Ooh. So, matuwa ka kapag mayroong problema kasi lagi kang nagkakaroon ng opportunity sa likod ng problema. Bigyan ko kayo ng example na literal. Na-solve mo yung isang problema mo sa business mo. May opportunity ka ngayon para mas kumita pa lalo kasi nga may na-solve ka na bagay doon na pwede mag-earn pa ng money. So, kahit small, malaki, every solved na problem, may opportunity lagi. May problem ka sa pagkataba mo, sinolve mo, may opportunity ka ngayon na makapagpapawis na maayos, makadiskarte ng check na maayos, kumita na mas malaking pera kasi mas may energy ka na. Opportunity lahat ng problema, di ba? And di ko pa rin babago yung stand ko. I-ready nyo sarili nyo sa 2026. Hindi lang dapat puro boka. Patunayan ninyo sa katawan ninyo yan. Sa gawa. And maniwala kayo na sumusunod talaga yung pera kapag inaayos mo yung sarili mo. Maniwala ka. Magkasunod talaga yan. And last, tama yung sinabi nila, napigilan nyo yung libog, yung lust. Hindi pwedeng consistent ka lang sa pagkita ng pera. Dapat consistent ka rin sa pagkontrol ng sarili na hindi ka dapat Hindi, okay lang tigasan ka, pero hindi ka dapat nagre-release lagi ng sperm o kung saan-saan man na sino-sinong tao man dyan, no? Dapat nakokontrol mo yan. Consistent ka sa pag-control niyan kasi ibang level yun. Tandaan nyo to, dito lang yan sa Antisupot sinabi. No? Kami unang nag-point out niyan na marami ngayong 2026, marami kayong mababalita mga tropa ninyo pag hindi nyo binago yan. Marami kayong mga tropa na mabibiktima ng mga extortion dahil sa kalibugan, pare. Oo. Tignan nyo yan, ha? Dito namin sinabi sa inyo yan. Diba nauso nga yun sa Telegram, pre? Yung mga Telegram na ayan, sila, bawal pala pangalan. Basta yung may mga influencer din, Telegram, di ba? Yan. Yung iba pala doon, mga pakawala, sabihin na kaya natin, yung pakawala pala ng China, pre, may mga ganun, tol. May mga syndicate. Tapos, itong mga walang control sa libog, ini-extortion sila na extortion, no? Kasi nga, nag-subscribe ka, may asawa ka, parang inahalungkat nila yung ano mo. Isusend ngayon sa family mo pag di ka nagbigay. So, pwede mangyari sa inyo yun. And bukod doon, syempre, pwede ka magka-HIV, di ba? Kasi wala kang control eh. Sino-sino binibiyak mo eh. And kung magpo-porn ka man, at mag-jajaks ka, mag-jajakol ka, manonood ka ng porn, isipin mo yung energy, yung productivity na sinasayang mo. And ito, last na. Hindi mo ba napapansin pag nilabasan ka, para kang may regret? Oo, pre. Diba? Pag nag-jacks ka, parang may regret na di ba? Kasi sinasabi ng katawan mo yan na hindi mo dapat gawin yan. Diba? Kaya may regret ka sa puso mo, diba? Na parang, tangina anong kasuputan tong ginawa ko? May ganun yan eh. Parang, real talk yan, pre. Real talk. Totoo yan kasi natakil yan doon sa NoFap community. Nakaramihan daw ng lalaki, kaya depressed yung karamihan ng lalaki. Anong common na ginagawa nila lahat? Araw-araw nagmamasturbate. Ibig sabihin, kung araw-araw ka nagmamasturbate, araw-araw mong nararamdaman yung regret. Negativity. No. Lagi kang nagre-regret. Araw-araw, wala. Saan ka babaksak talaga? Lungkot lang yun. Di ba? So, again bro, ito, 2026 pare, maging matalino pare. Kontrolin ng libog. Kontrolin ng 2026, kontrolin ng libog, maging ready sa opportunity, ready mo katawan mo, mindset mo, delay gratification, huwag ka maging bading, yung mga hindi nag-aral, huwag nang bumoto, babaeng feminist, huwag na rin kayong bumoto,
gender confused na mga kung ano-ano man, putang ina, wag na kayong bumoto. Paubahan nyo na sa aming mga matitinong tao ang pagboto. Di ba gender confused ka nga, hindi mo nga alam gender mo eh. May nalalaman ka pang nakulong ako sa katawan ng lalaki pero may puso akong babae. What the fuck? Tapos boboto ka. Putang ina, di mo nga maayos sarili mo, lalaki ka, nagde-dress ka ng pang babae. What? Ka nang bumoto, putang No, ina. di ba? So kung gusto mo ng mga ganong klaseng content pare, don't forget to subscribe, hit the bell para notify kayo sa mga bago nating videos. Anong reaction ninyo? Iwan ninyo yan sa baba, no? Again, libre ang subscribe pare, pinutin yan. Again, yung bell, no? Huwag niyo kalimutan yung bell para nag-a-alarm sa inyo para hindi niyo ma-miss yung mga pinag-uusapan natin mga pare. Anti-Supot Podcast, magbabalik kami. 3 p.m. Good! 3 p.m.